Nagkakape si Adonis ng umagang yun at iniisip ko nang gagawin niya mamaya nang dumungaw si Hazel sa may bukana ng kusina. Napatigil siya sa paghigop ng kanyang kape at napatitig sa dalaga. Magulo ang buhok nito at very conspicuous ang itim sa paligid ng mata. Parang dito natulog magdamag dahil sa itsura nito. Animo nang lalata ang buong katawan na naglalakad to at naupos silya. Laglag ang balikat at parang pasa ng pinakamalaking problema sa mundo. Nang tuminto sa kanya, ngumiti siya rito. Walang kabuhay-buhay na napatitig lamang to sa kanya. Pati yata pagkorop nito ay parang tinatama dahil slow motion pa yon. Magandang umaga, magandang binibini, bati niya. Dito nag-react sa sinabi niya, tuminga lang to ng malalim. Tinulak niya isang mug at ang termos sa harap nito, pati na rin ang asukal na nakalagay sa maliit na container. Nagkakape ka ba ng barako? Ayan, magtimpla ka ng iyo, sabi niya pagkatapos muling humigop at pinanood ang pagnanga nito. She stared at him in astonishment. Mukhang pag-utos niya dito ang humila dito para bumalik ang lumilipad taring isipin nito. What? Di makapaniwalang bulalas nito. Tinuro niya ang mga nasa harap nito at inulit ang kasasabi lamang niya. Wala kang katulong sa bahay na to, kaya bahala ka magtimpla ng kape mo. Alam niya na sana ito na lahat ng kailangan inihahanda ng katulong o yaya, kaya ganon ang reaksyon nito nang utusan niya itong magtimpla ng sarili nitong kape. Para tong pinagsakloban ng langit at lupa dahil sa namumutla na mukha nito. Na parang sinasabi tumalon to sa bangin at magpakamatay. At sa totoo lang gusto niyang asarin to at makita kung paano to sumabog pagkagigising lang nito. Gusto niyang tignan kung paano siya nito susuplahin at nang makita niyang lumarawan ng impatience sa mukha nito, alam na niyang maiirita na naman to sa kanya. At di siya nagkamali dahil padabog na tumayo ito at nagsari ng kape sa mug. Her face was so dark as if she's ready to scratch his face. Matalim pa ang tingin sa kanya at parang gusto niyang matawa. Tinaas niyang pa at pinatong sa isang silya pagkatapos tinikod ang suho ng tuhod niya. May nakakalokong iting nakapaskil sa mukha niya habang pinapanood ito. Nang makita nito ang ginawa niya, may kalakasang binagsak nito ang termos sa mesa. Kinuhang mug na may lamang umuusok na kape. Tinaas nito yon kahit nahulaan niya na anong balak nito. Oh, mainit yan. Natatawang pigil niya rito. Kapag binuhos mo sa akin yan, malalapnos ako. Aga-aga na imbyer na ako sa'yo. Gigil na sikmat nito sa kanya at nalagyan ng asukal ang kape. Ang sarap mong turukin ng gunting sa mata. God, bakit ba ako pinatapon ng magulang ko sa lugar na to at nanditong balasubas na tulad mo? Mahinang tumango siya at tumayo na. Pinagkibit balikat niyang salitang tinawag nito sa kanya. Magiging mabait ako ngayon at ipagluluto kita ng ulam na masarap. Binuksan niyang ref at kinuhang karne ng manok sa freezer. Naalala niyang may curry sauce siya na pinadala ng kanyang ina noong nakaraang linggo. Nakonsensya siya kagabi na hindi to kumain ng hapunan. Baka gutom na to kaya't ang init ng ulo ngayong umaga. Siguraduhin mo lang na makakain niyang iluluto mo. Nagbabantang asik nito. Dahil kung hindi, ibubuhos ko talaga sa iyong niluto mo. Huwag kang mag-alala dahil masarap ako magluto. Saad niya at inilingan ito. At oo nga pala, pagtapos natin kumain, samahan mo ako sa bukid. Ani at nalagay sa tubig ang manok para ma-defrost. At anong gagawin ko sa bukid? Matari ito. Pumunta kang mag-isa mo. Tingin mo sa akin, isang magsasaka tulad mo? Sumandal siya sa lababo at kunwari napaisip. Aanihin ko yung beans sa tanim ko. Kailangan kong dalhin sa crosstown mamayang hapon. Kailangan ko na makakasama at tamang-tamang nandito ka. What? Sigaw nito at parang nabingi siya sa lakas nun. You want me to work in your field? No way! Napahaplos siya sa tenga. Dumudugo na ba ang ilong ko? Nangaasar pang tanong niya at hinawakan ng ilong. Di naman. Saad din niya kapag daka. Di malaman ni Hazel kung iiyak pa siya o tatawa siya sa inis. Napapikit siya at pinigilan ng sariling tumili. Wala ka ba talagang maisip gawin kundi inisin ako? Uy, di kita iniinis ha. Ikaw lang naaasar sa akin na walang dahilan. Wika ni Adonis. Tinalikuran niya ito at hiniwang karne ng manok. Tumaas sulok ng labi niya dahil ramdam niya ang aniwad dagger na tingin nito sa kanyang likod. Di naman siya galit sa dalaga pero ang sarap lang talaga nitong inisin. Lalo na nga't nagagalit ito'y lumalaki ang butas ng ilong. Magkaganon man maganda pa rin to, lalo't wala itong kolorete sa mukha. Lumabas na ang natural na ganda nito. Manipes ang pinkish na labi. Maliit ang mukha. Idagdag pa ang mahabang pelik mata nito. At pinakaasat ito ay kulay gray na mata nito. She's beautiful pero nilagyan niya ng X ang pangalan nito nung sinabi ng kanyang ina ang ugali. He did not have the patience to understand and babysit a childish woman. Naintindihan ko na kung bakit single ka. Animo ng insultong tuya nito. Walang sinong babaeng nakakatagal sa ugali mo.
Tumawa lamang siya at di nagkomento. Sinimulan na nga niya ang kanyang pagluluto at inignora ang dalaga na alam niyang kumukulo ng dugo sa kanya. Di rin niya maintindihan ang sarili kung bakit nag-i-enjoy siya na asarin ito. Habang hinihintay makaluto siya, ay humarap siya sa dalaga. Kahit na nahuli niyang mag-middle finger ito sa kanya, hindi man lamang to nag-react. Tinaasan pa siya ng kilay at proud na itinaas ang noo. Hindi man lang ito kinakitaan ng hiya. Kababaeng tao ginawa nito yon sa isang lalaki? He finally understand why his parents want her to be taught. Hindi ito umaakto ng dapat gawin ng isang mabuti at kagalang-galang na babae. Kaya kung siya rin naman ang magulang nito, baka mas worst pang gagawin niyang pagtuturo ng leksyon dito. Baka di niya mapigilan mapalo to sa puwet kahit na dalaga na to. At naiintindihan ko kung bakit wala kang boyfriend, aniya at gumisi. Because you're a brat. Kung ako lang din na magkakagusto sa'yo ay umaatras na ako at di tutuloy na ligawan ka. Mapang-asar na ngumiti siya at tinalikuran na ito. Ngunit di pa rin nakaligtas sa kanya ang nagliliyab na mata nito dahil sa galit. Namumula ang mukha ni Hazel at galit na tumayo siya. Iniwan na ito roon. Tinawag pa talaga na siya nitong brat? Gayong hindi siya nito kilala at ngayon lang siya nito nakita. How dare him say that right through her face? Tingnan lang niya kung dito mahuhulog sa alindog niya. At pag nangyari yon hindi niya to papansinin. Ipapamukha niya rito na hindi niya to magugustuhan kahit ito lang ang natitirang lalaki sa mundo. Lumabas siya ng bahay at nagpupuyos ang kalooban na palakad-lakad siya roon. She really wants to punch his annoying face. Paano ba siya magtatagal tumira sa bahay na ang kasama niya ay ang impaktong lalaking yon? Bakit ba kasi sa lahat ng pwedeng pagdalhan sa kanya na magulang niya ay ang katulad pa ni Adonis? May iba naman siguro silang kakilala rito na mas makakaintindi sa kanya at maintindihang hindi siya sanay sa ganitong lugar. 'Di ba? Hindi man lamang kinokonsidera nito na ito ang unang araw niya sa bahay nito. Tapos ang gusto pa nito ay ang tulungan niya itong mag-ani ng tanim nito sa bukid. Ano ang tingin nito sa kanya? Hindi siya pumunta sa lugar na to para lang pagtrabahuhin siya nito. Gosh! Kahit kailan hindi siya pinagtrabaho ng magulang niya ng mabigat na trabaho. Tapos ito ng lalaking to inutusan siyang gawin yon? Ini-imagine pa nga niya. Ang sariling nasa bukid siya ay parang gusto niya nang mamatay. Tinignan niya ang malinis at malakandilang daliri. Ang mahabang kuko nito ay pinalilinis niya 3 beses sa isang linggo. Na-imagine pa lang niyang mapuputikan ng kamay niya, kinikilabutan na siya. Kain na! Tawag ni Adonis sa kanya dahilan para mapatalon siya sa gulat. Matalim na nilingon niya ito. Nakasandal to sa hamba ng pinto at natatawa. Huminga siya na malalim bago pumasok at sinadya pa niyang banggain ang braso nito. Napangawi siya at napahawak sa braso nang masaktan siya. Bato ba ang braso nito at feeling niya namamanhid ang balikat niya? Tapos ang binata wala man lang reaksyon, tanda na nasaktan din to sa ginawa niya. Nang nakaupo na sila at nagsimulang kumain, saka naramdaman ni Hazel ang gutom niya. Kaya naman nalimutan niya ang sariling diet at naparami ang kain niya. Hindi niya na pinansin si Adonis na nakangising pinapanood siyang kumain. Nang matapos siya, malakas siyang dumighay. Pagkatapos tinignan si Adonis na tapos na rin kumain. Bigla itong tumayo at naglakad papalabas ng kusina. She almost wanted to vomit all the food she had just eaten when she heard what he said. Hugasan mong pinagkainan natin. Tiningnan niya ang mga pinagkainan nila at hindi na napigilang mapaiyak dahil sa frustration. Hindi siya marunong sa gawaing bahay, kaya paano niya huhugasan ang mga ito? Tumutulong luha, isa-isa nilagay niya sa lababo ang mga pinggan, mangkok at kutsara. Pagkatapos nagsimulang hugasan yon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na natapos na maghugas pero ang alam niya, namamanid na ang paa niya sa tagal na nakatayo. Namumula rin ang mata niya. Animo pagod na naupo siya sa silya. Sa isip niya, kinakatay niya na si Adonis sa ginawa nitong pang-torture sa kanya. Nang tingin niya ang kamay ay hindi niya na ulit napigilan ng umiyak. Dahil nahirapan sa maghugas, naputo ng 3 kuko niya sa kaliwang kamay niya. Hindi na yon kasing ganda ng kanina. Buisit ka talagang Adonis ka. Humihikbing mura niya sa binata. Ano naman ang ginawa ko at minumura mo ko? Wika ng lalaking dahilan ng pagkakamot niya. She glared at him. Tumayo siya at nilampasan ito at nagdadabog na lumabas siya ng kusina. Hindi niya alam kung napansin ito na umiiyak siya. Pero sana lang nakita niya ito para makonsensya ito at di na siya utusan pa na gawin ng mga bagay na hindi niya alam na trabaho. Pumasok siya ng kwarto at naupo roon habang sumisinghot.
Sana bangungot ang nangyari sa kanya ngayon, pero alam niyang hindi. Dahil kahit kurutin niyang sarili ng maraming beses, ito pa rin ang nasa kwarto niya sa bahay ni Adonis. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Takang tanong ni Rigor kay Adonis. Nasa bukid silang dalawa, kasamang 7 taon dalaga nito at pinipitas ang bunga ng mga beans na tanim niya. May nag-aangkat kasi ng mga ito na isang tindera sa crosstown. Isa yung single mother na tinulungan niya nung unang buwan niya rito sa Mountain Province. Nakita kasi nito ang dedication niya ng babaeng yon na mabigyan ng magandang buhay ang anak nito. Kaya naman naaawa siya. Kaya muli siyang tumawa na marinig ang tanong ng kaibigan niya. Kaninang inutusan niya na maghugas ay sinilip niya ito. At labis ang gulat niya sa nakitang pag-iyak nito. Ito lamang babaeng nakita niyang malala ang reaksyon dahil sa hugasin. Ang anak ni Rigor ay minsan niyang nakita na inuhugasan nito ang ginamit nila at hindi man lamang umiyak. Ilang beses pa nitong tinignan ang kuko nito at nang makita na nasira yon medyo lumakas ang hikbi nito. Sa loob-loob nga niya tinatawanan niyang dalaga sa pagiging overacting nito. Pwede naman kasing pahabain ulit ang kuko kung gusto nito. Hindi ako makapaniwala na umiiyak si Hazel dahil pinagugas ko siya ng pinggan. Natatawang hayag niya. At pati ang kuko niyang naputol, iniiyakan din niya. Hindi ko maintindihan kung bakit napaka-princess sa kanya ng kuko niya. Sino pong umiiyak, uncle? Dahil nagugas siya ng pinggan, tanong ni Clara. Tumingala ito sa kanya kaya tumabingi ang ngiti niya. Inaplos na Rigor ang ulo nito. Hindi mo rin kilala yon, anak? Pagkatapos sabihin niyon, tumingin to sa kanya at napailing. Mukhang di mo yata tinitingnan ang bisita mo sa pang-Alaska sa kanya. Give her a break, man. Nilagay niya sa sako ang napitas na beans bago luminga rito at gumisi. I got annoyed when she pointed her finger at me. Wala pang kahit sino ang gumagawa nun sa akin. Kung di lang siya babae, dinurog ko ng daliri niya. Pinapakita lang talaga niya na wala siyang manners. Kababaeng tao pero kung magsalita, puro bad words. Di na ako nagulat na kaya niyang gawin. Yun sa'yo. Wika na Rigor at napailing. Kahit pa yata binata ako, hindi ko siya bibigyan ng pangalawang sulyap. Mas pipiliin ko pa na maging matandang binata. Di niya mahihigitan ang katangian ng asawa ko. Natawa siya. Ang asawa kasi nito ay hindi matatawag na Maria Clara pero maganda ang ugali at may respeto sa kapwa. Kaya naman, nakikita niya kung gaano to kamahal ang asawa nito at isa ito sa mga kiniingitan niya sa kaibigan. Naging successful kasi marriage ito at nakahanap pa na babaeng mahal na mahal siya. Maghapon silang pumitas ng beans at 2 sako rin na nakuha nilang 3. Alas 4:30 ng hapon nagbiyahe sila papunta sa crosstown para dalhin ang beans kay Riva. Pagdating nila doon, malawak ang ngiting kinuha nito ng beans at nagbayad sa kanya. Di niya to siningil ng mahal kaya nahiya pa to at takbang bibigyan siya ng tinda nitong cabbage pero tumanggi siya. Kahit anong pilit ito, hindi niya yung tinanggap. Na makuhang bayad, pumunta sila sa isang stall kung saan may nagtitinda ng kutson. Pinili niyang mas makapal at baka magreklamo pa rin si Hazel. Anong gagawin mo sa kutson? Hindi ba't meron ka naman sa bahay mo? Tanong ni Rigor sa kanya. Gagamitin ng maarting bisita ko. Kaninang umaga para nakikipagjugjuga na magdamag dahil sa latang-lata siya. Biro niya at mahinang tumawa. Ganyan pa, ginayang itsura ng dalaga na may ngisi sa labi. May kahinaang sinuntok ni Rigor ang balikat niya dahil napasulyap ang babaeng tendera. Stop making fun of her. Ngumiti siya sa babae at tinuro ang kutson na napili niya. Nang sabihin nitong price, agad siyang nagbayad at pinuhat iyon. Pagkatapos nilagay niya na sa likod ng pick-up. Ano kaya magiging reaksyon ni Hazel kung makitang may kutson ang kama nito? Magpapasalamat kaya ito sa kanya? But he doubted. Sa tingin niya, hindi ito marunong humingi ng tawad. Sandali muna at kailangan mong bumili ng ulam namin mamayang gabi. Ayoko makita gumawa si Hazel kapag palaka na naman ang ihahain ko. Wika niya. Masarap tingnan ang mukha niya na makita ko ang pandidiri sa mata niya. Humalakak si Rigor. Shit! Yun pa talagang ulam na napili mong ihain sa kanya. Bilib talaga ako sa iyo, Adonis. Nagawa mong gawin yan sa bisita mo? He then waved his hand and said, sige na, bumili ka na at uuwi na tayo. Di ka umuwi maghapon at baka sinunog niya na ang bahay mo o baka naman sinira niya ng ibang mga gamit mo dun. Pumunta siya sa nagtitinda ng karne ng baka at bumili ng 3 kilo. Binigay kay Rigor ang 1 kilo at alam niyang mahilig ang pamilya nito sa karning baka.
Pagkatapos makabili, bumalik siya sa kinapaparadahan ng pick-up at nagbiyahe na sila pa uwi. Ihatid muna niya mag-ama bago siya umuwi. Pagkaparada ng sasakyan, may naamoy siyang nasusunog. Nung una, kumunot ang noon niya. Suminghot at biglang nagtagis ang kanyang bagang. Narinig kasi niya ang hiyaw ng babae sa loob. Shit! Usal niya at patakbong pumasok. Dumiretso siya sa kusina para lang malutong na mapamura na makitang nakasarang na kasirola sa burner at umuusok. Agad pinatay niyang kalan at nalingon si Hazel na namumutlang nakasiksik sa sulok. Bakas ang takot sa mukha nito habang nakatingin sa umuusok na niluto. Pigil ang sariling pipiliti-piti niya ang leeg nito dahil sa galit. Gusto mo bang sunugin ang bahay ko? Di niya napigil ang singhal sa babae na agad napakagatlabi at nagbaba ng tingin. Halatang guilty sa ginawa nito. Kung di ka marunong magluto, ba't ka nagluto? Tagda mo na wala kang alam? Halata pa rin sa boses niyang inis. Ang rigor na yon. He really hates him for having a crow mouth. Kung di nito sinabi, baka maiwasan ng gantong insidente. Gutom kasi ako at wala ka pa kaya napahilot siya sa bato. Kung hindi pinadala ng naman na niyang babaeng Dorito, wala na sana siyang sakit ng ulo. Di na nga marunong rumespeto, pwede ba naman pagluluto, walang alam? Di niya tuloy mapigilan sisihin ng mga magulang nito. Di magiging ganito ang anak nila kung di rin nila hinayaan gawin ang gusto nito. Sa kanila po problemahin na gantong naging ugali ng anak nila? Doon ka muna sa salat, hintayin mong makapagluto ako. Mababa ang boses na taboy niya rito. Dahil sa totoo lang gusto niyang hilahin to papunta sa bukid at pagtrabahuhin doon, baka sakaling matututo sa buhay. Nakayoko ang ulong lumabas nga to habang siya sinimulan na ang pagluluto. Walang kaasa sa kanya ang kahit pagod siya sa bukid at uuwi siya na siya pa rin ang gagawa sa gawaing bahay dahil nasanay siya. Pero umuwi siya ng madadatnan maraming hugasin at sulog na kaldero'y parang gusto niyang piripitin ang leg ni Hazel. Pagkatapos niya magluto, lumabas siya at nakitang dalaga, kagatlabing nakaupo sa sofa habang hawak ang tiyan. Humugot siya ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili. Kumikibot ang labi sa pinipigilang iyak. This useless woman. Walang alam gawin kundi umiyak. Nakaluto na ako. Bahala kang kumuha ng kakainin mo. Sabi niya at lumabas. Kinuha niya ang biniling karne ng baka at binuhat ang kutson. Binaba muna ang kutson sa sala at pumasok ng kusina para ilagay ang karne sa ref. Di na muna niya iluluto at nakapagluto naman na siya. Di niya pinansin ang dalaga na maganang kumakain at parang walang ginawang kasalanan kanina at mukhang gutom na gutom nga to dahil sa malalaking subo nito. Muli siyang lumabas ng kusina, binuhat ang kutson, dinala sa kwarto ng dalaga. Inayos niya at nilagyan ng kobre kama bago lumabas. Ayaw niya magrereklamo na naman to dahil hindi siya hospitable sa bisita. Ang sumunod na ginawa niya, niligo at pagkatapos nagkulong sa kwarto niya. Kinuha ang laptop sa drawer ng aparador, binuksan ng wifi. Maya-maya lang abala na siya sa trabaho niya sa Montemayor Empire. May mga na-email ang pinsan niyang si Amira na siyang pinagkakatiwalaan niya na maging president ng kumpanya mula tumira siya rito. Naging abala siya sa pagbasa ng financial statement last year pagkatapos mabasa ang business proposal ni Edith Brown. Wala siya makitang problema dahil malaki pa rin ang naipasok na pera sa kumpanya. Naging profitable ang kumpanya kaya't alam niya walang irereklamo ang mga investors at creditors. Kinuha niyang headset na ginagamit pag tinatawagan si Amira. Kinabit yon sa laptop. Pagkatapos nag-request ng video call na agad naman itong sinagot. Kuya Donis! Nakangiti ito. Non-boss ang tawag nito pero sinaway niya. Doon sa nabasa kong proposal ni Miss Brown, marami ako nakitang kulang sa project details, lalo na ang budget na nilagay niya roon. Sa nakikita ko, masyado malaki yung perang hinihingi niya sa proposal. Ibalik mo sa kanya at sabihin mong problema. Kung matatapos niya ayusin yan, saka mo i-email ulit sa akin. Saad niya. Okay, kuya? Pagtango nito. May invitation pa lang dumating dito kanina. Kasal na isa sa kaibigan mo nung kolehiyo, si Henry. Bumili ka ng regalo at ipadala mo na lang sa kanya. Di ako pa pwedeng lumuwas sa ngayon. Putol niya sa sinasabi nito. Nang matapos sila mag-usap ni Amira, pinatay na niya ang laptop pati ang wifi at binalit sa drawer. Nag-inat muna siya bago tingnan ng oras sa cellphone niya. Alas 9 pala ng gabi kahit naramdaman niya, nagrereklamo ng kanyang tiyan. Tumayo siya at pumunta sa kusina para kumain. Akmang iinitin niyang ulam na makitang di pa nahugasang pinagkainan ni Hazel. Naningkit ang mata niya at pilit kinalma ang sarili. He is a very patient person, ngunit napupuno rin siya, lalo na pag ganitong pagod siya sa trabaho. Seriously, why doesn't he spank her butt? Baka pag ginawa niya yon, hindi niya na kailangang utusan tong gawin ang madaling trabaho katulad nito. Kung sana kasi mas mature to mag-isip.
She is hopeless. Naiusal na lamang niya at kumain pagkatapos hinugasan lahat ng mga pinagkainan nila. Pati ang kaserolang sinunog ni Hazel kanina. Kung di lang niya iniisip na magtatampo ang kanyang ina, pinabalik niya ng dalaga sa magulang nito. Adonis woke up that morning with a start. He felt like there's a heavy object resting on his chest at di siya makahinga ng ayos. Sa una, sinubukan niyang pinalis ang bagay na iyon pero na-freeze ang kamay niya na maramdaman na malambot iyon. Mabilis tinignan niya ang bagay na iyon at kulang na lamang ang gulat na naramdaman niya sa nakita. Animo na bilog ang ulo niya at di agad siya makapag-isip ng tama. Hindi siya makapaniwala at nakatas na ang kamay niya sa ere. Ang inakala kasi niyang bagay na nakadantay sa dibdib niya ay ang ulo ni Hazel at mahimbing ang tulog nito. At ang nahawakan niya pala yung pisngi nito kaya't malambot at mainit yon. Ang mga paa nito ay nakalaylay sa gilid ng kama. Hindi niya maintindihan bakit biglang narito sa kwarto niyang dalaga, gayong pumasok naman siya mag-isa rito pagkatapos kumain. Nang mahiga rin siya, sure siyang hindi man lang to kumatok hanggang makatulog siya. Kahit kaluskos sa labas, wala siyang narinig at lumabas to ng kwarto nito. Tinulak niya na mahina ang ulo nito hanggang mapunta yon sa unan. Pagkatapos bumangon siya at bumaba ng kama. Nilibot ang tingin sa kwarto at nang masigurong kwarto niya ito, muling tinignan ang natutulog na dalaga. Gamit ang paa, kinalabit niya ang dalaga. Di agad to nagising kaya't inulit niya yun ng 5 beses. Umungol to, tumilata sa kama bago unti-unti nagmulat ng mata. Humalokip-kip siya, tinintay na tuluyang magising ang diwa nito. Ngunit ilang minuto pang lumipas, nakahilata pa rin to, na animo inaantok pa rin. Tulala lang tong nakatingin sa kisame. Kumikibot ang labit parang bumubulong pero di niya maintindihan anong sinasabi nito. Nang di pa rin to tumitinig sa pagkakahilata, bumuga siya ng hangin. Humalokip-kip siya at matilim-matinignan to. Hindi man lang kasi to aware na narito siya dahil di man lang siya nito sa nalyapan. Parang natutulog pa rin ang diwa nito. Ginapang mo ako kagabi. Walang seremonyang sabi niya. Gusto niyang makita kung anong gagawin nito pag narinig ang boses niya. Animo na buhusan ng kumukulong tubig ang dalaga na bumalikwas ng bangon at nakanganga, nakamata sa kanya. He saw how terrified she is while staring at him. Hindi siya tuminag at nakipagtitigan siya kay Hazel. Nanlaki ang mga mata nito at tinuro siya pagkatapos binawi ang kamay at tiningnan ang sarili nito. Nang makitang nakasuot pa rin to ng damit ay napanunok ito. Oh my God! Not again? Usal nito pagkalipas na ilang sandali at agad na tumayo. Parang ngayon lang nag-sink in sa utak nito kung nasan ito at kung bakit nakatayo siya sa harapan nito. Ang ekspresyon nito ay parang nakakita ng multo. Sinasabi mo ba na gusto mo ako makasama at payag naman akong pagbigyan ka kagabi? Ilang taon din akong di nakatikim ng kimchi. Di kumukurap na bigkas niya. Para nakalimutan ko pa nga kung anong lasa at kung gaano kasarap. Biglang namula ang mukha nito pero matalim pa rin tinignan siya nito. Parang sasaksakin na siya nito sa talim ng mata nito. Hindi siya nagpapa-apekto sa tingin nito at nag-cross arms pa siya. At sa tingin mo ba, gusto kong mapunta dito sa kwarto mo? Anggel nito pero umarko lang ang kilay niya. Ito ang pumasok sa kwarto niya at natulog sa tabi niya. Ito rin ang nakayakap sa kanya at hindi siya. Tapos ang himbing pa ng tulog nito na para nag-e-enjoy sa init ng katawan niya. Alam niyang nabastos niya ito pero naisip niya ang kwento ng kanyang ina tungkol dito. At di niya mapigilang isipin na sanay na ito sa makamundong bagay. Hindi siya judgmental pero sa tingin niya may karanasan na to. Ba't ka nandito kung ayaw mong pumunta dito? Tanong niya. Komportable ka ba habang nakayakap sa akin? Iisipin ko na gusto mo akong pagsamantalahan. She glared at him. As if naman gagawin ko yun. Hindi kita type. May mas gwapa pa kaysa sayo nakakilala ko, no? Ngumisi sila at nilampasan ito. Tingnan mo, hindi ako kumpensido sa sinabi mong yan. Aminin mo na kasi na type mo ko. Pwede bang hintayin mo muna ang paliwanag ko bago ka mag-jump ng conclusion na gusto kitang gapangin? Iritadong saad nito at sumunod sa kanya hanggang sa sala. Nang hindi siya huminto sa paglalakad, mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya kaya hinarap siya nito. Nag-i-sleepwalking ako, pag-amin nito. Oh? Kahit naniniwala siya sa dahilan niya, yon pa rin ang lumalabas sa bibig niya. Sa nakita niyang reaksyon nito kanina, nahulaan na niya. Di nito alam ang ginagawa nito kagabi. Bakit parang palusot mo lamang yan? Sa gulat niya, umigkas ang kamao nito at sinuntok siya sa dibdib. Kung di dahil sa'yo, hindi ako may stress at mag-i-sleepwalking? Sisi nito sa kanya. Eksairadong siya, tinawakan ng sinuntok nito na animo, nasaktan siya ng sobra.
Umatras pa siya at napaupo sa upuan. Pinaikot nito ang mga mata at nagmarcha papunta sa kusina. Mahina siyang natawa bago tumayo at binuksan ang pinto. Lumabas siya at lumiko. Sa banyo siya pumunta dahil tinatawag siya ng kalikasan. Ngunit pagbukas na ng pinto, nagkagulatan pa sila ni Hazel na naroon sa loob. Kakababa lang nito ng pants at undies nito kaya't lantad ang pribadong parte ng katawan nito. Napasigaw ito at nagmamadaling hinila ang pantalon habang siya na may hinila pasara ito. Bakit hindi mo nilakang pinto? Malakas na wika nito. Akala niya nasa kusina ito at nagkakape. Hindi niya inaasahan na habang dumadaan siya sa front door at lumiko, sa back door naman to dumaan para pumunta sa banyo. At ako pang may kasalanan? Bakit kasi di ka man lang kumatok? Malakas din ang boses na sagot nito. Akala ko nasa kusina ka eh. Rason din niya. Di na sumagot si Hazel kaya hinintay na niyang matapos ito. Maya-may narinig niyang pag-flush nito sa bowl at bumukas ng pinto. Dito makatingin na maayos sa kanya kahit naisip niya, asarin na naman ito. Dahil sa totoo lang awkward din ang sandaling to para sa kanya. But it was still very beautiful and tempting. Wala man lang kasing buhok ang hiyas nito. Huwag kang mag-alala dahil wala ako nakita. Hindi ko rin naman alam na nagsashave ka rin kahit walang buhok ang kimchi mo. Saad niya at agarang pumasok ng banyo, sabay sara ng pinto. Adonis! Narinig niyang naiinis at matinis na pagtili nito sa labas. Pigil ang tawang umihi din siya. Nakikilita niya na namumula na ang mukha nito dahil sa embarrassment ng pagkakayamot sa kanya. Mukhang araw-araw pagising niya ay ito na ang magiging daily routine niya. Ang asarin siya at sirain ang araw ni Hazel. May silbi rin naman pala ang pagpunta niya ng dalaga rito dahil may entertainment na siya bago pa siya magsisimula sa kanyang trabaho sa bukid. Kililing niya ang ulo at napaisip. Wala nga pala siyang gagawin ngayong araw, kundi ang ibilad sa araw ang palay bago niya ito dalhin sa kiskisan. Paubos na kasi ang bigas niya. Kasya pa yun sa kanya na 1 linggo, pero ngayon may kasama siya, kailangan niyang magpakiskis. Lumabas siya ng banyo, nang tapos na siya at tuman sa backdoor para diretso na siya sa kusina. Naroon na si Hazel na nagkakape at na makita siya nito, nagkulay makopang buong mukha, pati na ang leg nito. Nagyuko pa ito at halos itago na ang mukha sa kanya. Samahan mo ako mamaya na ibilad ang sa araw ang palay. Kaswal na saad niya. Di naman sa isang manhid para hindi maramdaman ang saloobin ng dalaga. Kinokonsidera pa rin niya ang nararamdaman nito bilang isang babae? No! Madaing tanggi nito subalit hindi pa rin tumitingin sa kanya. Huwag kang magdadahilan sa akin na ayaw mong umitim dahil maitim ka na. Hayag niya dahilan para mapatingin to sa kanya. Oh, huwag ka nang humirit pa. Babantayin mo lang naman mamaya. Maupo ka lang sa bangko na malapit sa balkonahin ng bahay ko at itaboy ang mga manok kung meron man. Di niya na hinintay na magprotesta pa ito at inalalayan na niya ito. Pumunta siya sa may kamalig at binuhat ang isang sako ng palay habang bitbit ang itim na net para gamitin niya sa pagbibilad ng palay. Pagkatapos bumalik siya sa bahay at nilagay sa balkonahe ang mga dala niya. Eksakto lumabas naman si Hazel na makita ang mga dala niya. Kunin mong walis tingting, warisan mo ang bakuran bago natin ilatag ang net na to. Utos niya rito. Nang hindi nga to kumilos ay itinulak niya ito. Yon ang walis na kasabit sa dingding. Yun naman ang daspan at basurahan. Ilagay mo doon ang mga tuyong dahon. She shot a fierce glare at him before doing what he offered her to do. Kahit kita niyang very clumsy ang kilos ito, hinayaan niya to. Nakita pa niya kumikibot ang labi nito at kahit di niya hulaan, alam niya, minumura siya nito. Nang makitang tapos na tong walisan ng bakuran niya, kinuha niyang net at nilatag iyon. Nilagyan din niya ng bato sa gilid para pag humangin, hindi yun madadala. Pagkatapos ay nilagay niya na ang palay doon. Sinigurado niyang naikalat lahat yon para agad matutuyo at bukas pwede niya nang dalhin sa kiskisan. Lalo pat malakas ang init ngayon. Pumasok siya at kumuha ng malit na upuan at nilagay sa harap nito. Dito ka maupo habang binabantayin mo yan. Pangako di ka mababagot sa pagbabantay at ikaw. Anong gagawin mo? Masungit na asik nito. Nagkibit balikat siya at iniwan na to pero sinagot pa rin ang tanong nito. Kung maimbyan naman to sa naging tugon niya, wala siyang pakialam. Iidlip lang ako ng 1 oras. Pagkapasok sa kanyang kwarto, kinuha niya ang laptop niya. Magtatrabaho muna siya at bahala si Hazel sa labas. Di naman siguro nito iiwan ang binabantay nitong palay dahil sa pagkayamot nito sa kanya.
Kailangan muna niyang tapusan na na-email ni Amira sa kanya dahil ayaw niyang matambakan. Pag nangyari yun, baka di niya na maasikasong bukid. Kaya't sasamantalin niya ng pagkakataong to na katatapos lang ng ani. Kasi plano niyang mag-second crop at sa sunod na linggo niya sisimulan to. Pwede naman siyang kumuha na mag-aararo at bubunot ng damo, pero kailangan pa rin naroon siya. Ayaw niyang iisama ngayon sa taong babayaran niya na maglilinis ng bukid niya.